Sa umagang iyon, hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang magawi sa kasukalan ang isang babae para mag-igib ng tubig sa isang bukal nang madaanan niya ang isang nakahandusay na lalaki, si Tonyo. Wala pa rin itong malay sa mga sandaling iyon at napansin niyang naliligo ito sa sarili nitong dugo. Unay nakaramdam siya ng takot dahil naisip niya na baka isa itong liblib. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob ay naisip niya pa rin itong tulungan. Nilapitan niya itong si Tonyo para alamin kung buhay pa ba ito. At nang mapulsohan niya at makumpirmang humihinga pa, ay dali-dali niyang nilisan ng lugar para tawagin ang kanyang asawa. Pagbalik nila ay agad nilang binuhat ang walang malay na si Tonyo at dinala sa kanilang bahay para lapatan ng lunas sa mga tinamon nitong sugat. Alam ng mag-asawa na ang panahong iyon ng gapasan ay panahon talaga ng paglaganap ng mga liblib. Ang inaalala ko lang ay baka masundan siya ng mga liblib sa ginawa nating pagtulong sa kanya. Wika ng lalaki. Doon ay hindi naman nakaimik ang babae, pagkus ay patuloy lang ito sa pagpunas ng maligamgam na tubig kay Tonyo para malinis ang katawan nito. Matapos ito ay tinahi naman ng lalaki ang nakabukan niyang sugat sa balikat. Malalim ito kaya naman natagalan siya. Samantala, ito namang sina Anton at Totep ay nakarating na sa lugar ng ubohan, kung saan sinasabing isa ito sa mga pinamumugaran ng mga liblib. Agad nilang inikot ang paningin para tiyaking ligtas ang lugar. Ang ilan na sa kanilang mga kasama ay kinatok naman ng ilang mga kabahayan. May mga ilang nagbukas sa kanila, pero ang iba ay nanatiling nakasara lamang. Lumabas ang isang babae na may kargang sanggol. Sa mga sandaling iyon ay wala naman silang nararamdamang nilalang sa paligid. "Ano pong may paglilingkod namin sa inyo?" tanong ng babae sa kanila. "Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Gusto lang sana naming malaman kung kayo lang po ba ang nakatira sa lugar na ito?" tanong ni Nika sa babae. "Ano pong ibig niyong sabihin?" balik na tanong naman ng babae sa kanya. "Opo, kami lang po ang naninirahan sa lugar na ito." Pero doon ay hindi tinuloy ng babae ang gusto niyang sabihin at napapansin nila na tila takot na takot ito. Ipinagtaka rin nila na bakit saradong-sarado ang ilang mga kabahayan gayong mataas na ang araw. Alam nila na may kakaiba sa lugar na iyon. Ito rin ang lapit ni Odette kina Anton at Totep. "Ang sabi sa akin ni Itay, dito raw sila nagkukuta, kaya nakakatiyak ako na narito lang sila sa paligid." Dahil sa winikang iyon ni Odette ay muling nangatok sa mga kabahayan ang iba pang mga tilima doon, lalo na yung mga nananatiling nakasarado lamang at kahina-hinala. At dahil nga sa kanilang malakas na pagkatok ay napilitang magbukas ang mga ito at humarap sa kanila. Pero ipinagtaka nila na bakit tila wala yatang lalaki sa lugar. Doon ay lalo silang nagduda, kaya naman naisip nilang manatili muna pansamantala sa lugar. Maya-maya lang ay may isang grupong dumating sa lugar na iyon. "Odette!" agad na wika ng isa sa mga ito, at nakilala naman ito ni Odette na isa pala sa mga kalahi niyang daligdigang araw sa kanilang baryo, si Ambo. Pero ipinagtaka niya kung bakit naroon ito sa lugar ng ubohan. "Odette, nasaan ang ating mga kasama? Ang inay mo, tsaka itay mo?"
Tanong nito sa kanya. Pero hindi naging maganda ang dating sa kanya ng pananalitang iyon ni Ambo. Kaya naman hindi na lang siya tumugon. Bagkos ito ang tinanong niya. Bakit nandito ka, Ambo? May dinalaw lang kami rito. Ambo, wala nang aking mga magulang. Pinatay na sila ng mga liblib. At alam kong naglalagi ang ilan sa kanila sa lugar na ito. Sa winikang iyon ni Odette ay itong si Ambo naman ang hindi nakaimik. Ito kasing si Ambo ay isang daligdigang araw na mas pinili na palang maging bahagi ng mga liblib. Wala silang ideya dito. At ang alam nila ay isa pa rin itong daligdigang araw. Kahapon ka pa ba nandito? Tanong naman itong si Nika kay Ambo. Wala ka bang napansin na kakaiba sa lugar na ito? May hinahanap kasi kami mga liblib na pumaslang sa mga magulang ni Odette. Pagpapatuloy na tanong nitong si Nika. Wala. Medyo natatarangtang sagot naman nitong si Ambo. Kaya nga lang sinabi ko, may dinalaw lang naman ako dito. Tsaka paalis na rin ako. Pero sa mga galaw at pananalita nitong si Ambo ay naiisip nilang nagsisinungaling ito. Pero wala silang magagawa kung hindi hayaan lamang ito. Dahil wala naman silang sapat na ebidensya kung ano ang naiisip nila. Nagkatinginan na lamang sila habang pinagmamasdan ang paglayo nito. Muli nilang inikot ang lugar at ang mga kabahayan para tiyaking wala dito ang mga liblib. Isang bahay ang napasok nitong si Totep at napansin niya rito ang isang batang babae na sa tingin niya ay walang paningin. Kasama nito sa bahay ang isang matanda na sa tingin naman niya ay ang lola ng bata. Inikot ni Totep ang paningin sa loob ng bahay pero wala naman siyang nakitang kahit ano dito. Bakit, amang? Tanong sa kanya ng matanda. Wala po, nay. May hinahanap lang po kami. Sige po, tuloy na po kami. Paalam ni Totep. Pagsapit ng dilim, tiyak na babalik sila. Ito ang biglang wika ng bata. Doon ay napahintutuloy itong si Totep. Sophia, tumigil ka. Pasinghal na wika ng matanda sa kanyang apo na ipinagtakan naman nitong si Totep. Bakit, ne? Sinong babalik? Tanong niya sa bata. Ang mga liblib po. Tiyak na babalik na naman sila. Sa winika ngayon ng batang walang paningin ay napatingin naman itong si Totep sa matanda na sa mga sandaling iyon ay bakas ang takot sa mga mata. Pakiusap, umalis na kayo rito. Madadamay lang kayo. Wika nito. Nay, wag po kayong matakot. Narito po kami para tumulong. Pinatay na nila ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at ang mga malalapit naming kaibigan. Tapos sasabihin nyo, wag kaming matakot. Bakit kaya nyo ba kaming iligtas sa kanila? Marami ng daligdigang araw ang nagtangkang protektahan kami. Pero anong nangyari? Halos lahat sila ay nauubos na. At yung tumutulong sa amin na panlibonan, nawala na rin siya. Hindi na namin alam kung nasaan sila. Kaya naman nananatiling alipin kami ng dilim sa lugar na ito. At wala nang gustong sumalungat sa kanila dahil tiyak na papaslangin lamang. Matapos ang winikang ito ng matanda ay lumapit pa ito kay Totep. Parang awa nyo na. Tulungan nyo kami. Mamamatay kaming lahat dito. Naiiyak na muling wika ng matanda. Nay, makinig kayo. Kaya nga ng sinabi ko, hindi namin kayo pababayaan sa lugar na ito. Walang mapapahamak hanggat narito kami. Wika nitong si Totep na pinapakalma ang umiiyak at balot sa takot na matanda. Pero paano? Wala kayong magagawa. Muling wika nito. Paglabas ni Totep ng kubo ay naroon na rin pala sa labas itong si Anton at naririnig nito ang lahat. Tama ang kanilang hinala na ginagawa ang pugad ng mga liblib ang lugar na iyon
at sa tingin nila ay nasa paligid lang ang mga ito. Hindi nga sila nagkamali dahil napapaligiran na talaga sila ng mga liblib na naghihintay lang ng pagsilip ng buwan para umatake. Agad namang pinulong ni Anton na Totep ang mga kasamang telemadon para ipaalam sa mga ito ang kanilang nalaman sa lugar. Traidor ka, Ambo, wika nitong si Odette, dahil nga sa mga sandaling iyon ay natiyak niya na sumapi na ito sa mga liblib at nalaman din nila na ang mga dati palang naniniraan sa lugar ay mga daligdigang araw kung saan ang mga iba rito ay pinaslang at ang iba naman ay sumanib na sa mga masamang daligdigan. Ang lugar ay naging bilanggo sa takot dahil sa kasamaan ng mga liblib. Kaya naman malaking bagay na naroon nga itong sina Anton na Totep para maprotektahan ng mga mamamayan dito, mapamortal man o daligdigang araw. Samantala, nakarating na rin sa Colerat itong si Aling Olivia, kung saan ay masaya siya na nabalikan niya ang mga dating lugar kung saan sila nagkikita at namamasyal ni Mang Boljak. Muli niyang inaalala ang mga matamis na sandali nila ng dating kasintahan. Bagaman ipinagpalit kasi siya nito, ay nananatili pa rin ito sa kanyang puso. Kaya nga mas pinili na lang niyang manatiling dalaga dahil para sa kanya ay walang kapalit itong si Mang Boljak. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya dito ng isa pa niyang kapatid na si Aling Filomena at ng mga anak nitong si Nadina at si Ed. Masaya ang mga ito na muli siyang nakabalik sa lugar sa matagal na panahon. Alam na rin ng mga ito ang sadya niya sa Colerat, na kapag naibenta nito ang ilan sa kanyang mga lupain ay babalik din naman ito sa Maynila para doon na tuluyang manirahan kasama si Mang Celso at ang pamangkin na si Cheska. Bakit kasi hindi ka na lang dito tumira, ate? Pwede ka naman magnegosyo sa lugar na to, ah. Buo na ang desisyon ko, Filomena. Nasanay na rin ako sa Maynila. At sa tingin ko, doon na lang ako magtatayo ng tindahan para makatulong na rin kay Celso. Inararayuman na at hirap na magtrabaho. Kayo naman dito kahit papaano, nakakaraos naman yata. Oo naman, ate. Maayos naman ang kita sa mga palaisdaan tsaka sa mga palayan. Mabuti naman kung ganun. Pero maiba ako. Kumusta na pala ang lugar natin na to? Bago ni Aling Olivia ng usapan. Maayos naman siyang, sigit na sagot ng dalagang si Dina. Anong maayos ka dyan? Maayos ba yung napakadaming aswang na gumagala? Tugon naman itong si Ed. Ano ka mo, aswang? Natanong tuloy nitong si Aling Olivia. Ay, itong mga batang to, maghain na nga kayo at mukhang gutom na ang tiyan nyo kung ano-ano mga sinasabi nyo. Wika nitong si Aling Filomena. Habang nasa hapag at nanananghalian, ay ito naman ang muling bukas sa usapan nitong si Aling Olivia patungkol nga sa mga aswang sa lugar. Oo, ate, ang akala nga talaga namin magiging tahimik at ligtas na ang Colerat dahil sa matagal na panahon mula nang mawala si Mang Boljak dito at ang kanyang mga anak ay wala namang lumilitaw dito o namamata ang mga aswang. Naisip ko nga na baka malabo na talagang pamugaran ng mga nilalang ang lugar na ito. Pero nagulat kaming lahat nang nakaraang buwan lang ay mayroong mga nagsasabi dito na meron daw silang mga nakikitang mga nilalang tuwing gabi. Kaya naman binalaan ng munisipyo ang ilang mga barangay na huwag magpapagabi bilang pag-iingat na rin. Mahirap na, baka mamaya aswang pala talaga iyon. Buti sana kung masipag magronda yung mga tanod dito. Nako, lagi lang nagiinuman. Kaya itong si Ed at si Dina, hindi ko na pinapalabas to kapag kumakagat ang dilim. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanila. Sa winika ngayon ni Aling Filomena ay nagulat itong si Aling Olivia. Hindi siya makapaniwala na may ganun na naman palang kwento at pangyayari sa Colerat. Pero dahil hindi pa naman nakakatiyak ang mga tao kung ano ba ang sinasabing nakikitang pagala-gala sa gabi, ay hindi niya rin muna ito pinagtuunan ng pansin.
nabanggit mo pala si Boljak. Nakilala ko pala yung mga anak niya sa Maynila. Sila yun ha? Oo, tsaka yung kapatid niyang lalaki si Totep. Nagulat nga ako na meron palang anak na lalaki itong si Boljak. Talaga? Ako rin Akala ko si Lena lang ang anak niya. Pero alam mo ba, kapareho rin ng tatay niya. Isa ring Tilimadon. Patuloy nitong si Aling Olivia. Yun nga ang wala tayo sa lugar na ito, ate. Wala nang Tilimadon dito. Kaya naman ang kaligtasan dito at proteksyon nakasalalay lang sa mga kapulisan at sa mga barangay tanod na wala nang ginawa kundi ang mag-inuman sa gabi. Kaya naman napakahirap asahan. Nakatawang wika nitong si Aling Filomena. Kaya naman napangiti na lamang din itong si Aling Olivia. Sa tanghali ring iyon ay nalaman na sa Villa ang sinapit nitong si Mang Ambit. Si Mang Ambit ay ang natitirang pinuno ng mga Tilimadon sa gawing timog ng Kapuluan. Kaya malaking kawalan ito sa kaligtasan ng mga tao sa lugar, lalo na sa gawing Iloilo kung saan ito naroroon. Wala namang paglagyan ang galit nitong si Fidel. Kaya naman nangako ito na agad na magtutungo sa Iloilo mula sa General Santos. Gayon din itong si Gibo. Nangako ito na hahanapin niya kung sino man ang tumapos kay Mang Ambit. Wala namang paglagyan ang luha nitong si Nika nang malaman nga rin ang sinapit ni Mang Ambit. Nagagalit pa siya sa kanyang sarili na bakit iniwan niya ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Nika. Ginawa mo naman ang bahagi mo. Kaya sa tingin ko, wala ka naman naging pagkukulang. Wika ni Anton sa dalaga. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin kahit sang lupalop ang tumapos kay Mang Ambit. Wika naman itong si Totep. Ang hindi nila alam ay nasa buhol lang din sa mga sandaling iyon itong si Conrad, ang pumaslang nga kay Mang Ambit, ang kapatid ni Jeronimo. Hindi ko lang kasi mapigilan yung nararamdaman ko. Bata pa lang ako, si Mang Ambit na ang tinuturing naming tatay-tatayan. Marami siyang tinuro sa amin, hindi lang sa pagiging Tilimadon, kung hindi paano maging isang mabuting tao at magpahalaga sa kabutihan. Hindi ko siya makakalimutan, Totep, at hindi ko rin mapapatawad ang may gawa sa kanya ng bagay na iyon. Galit na wika nitong si Nika. Samantala, dahil sa nalamang pagpaslang kay Mang Ambit, kahit maliwanag pa, ay agad nagronda ang grupo nitong si Robert sa lugar ng Kabawan. Nagpupuyo sa galit ang kanyang kalooban, kasabay ang paghalughog sa mga masusukal na lugar ay ang kanyang pagluha. Hindi siya makapaniwala na wala na sa mga sandaling iyon si Mang Ambit. Agad nilang pinasok ang ilang mga kabahayan na kanilang nadaanan. Desidido sila na ubusin na ang mga liblib. Pero hindi ganong kadali ang lahat, lalo na't masabing ang kabuuan ng buhol na ay tila naging isang malaking teritoryo ng mga liblib, dahil na rin sa dami ng mga daligdigang araw na mas pinili ng magpakasama. Habang nagdidilig naman ang halaman, ay narinig naman itong si Yano ang ilang mga usapan ng kanyang ate Lena, ni Liway, ni Jello at ni Vincent. Ito nga ang mapait na sinapit ni Mang Ambit. At gaya ng mga Tilimadon na nasa Bohol, ay ganon din kabigat ang kanilang mga kalooban dahil sa pangyayari. Agad namang pumunta itong si Yano sa kanyang kwarto at umupo sa kanyang higaan. Napabuntong hininga siya ng malalim sa kadahilan ng naiisip niya ang mga mahal niya sa buhay. Naalala niya rin ang kanyang lolo Simeon, ang mapait din itong sinapit sa kamay ng mga aswang gubat. Nakakaramdam siya ng galit sa mga masamang nilalang. Hindi ako papayag na may masasaktan sa inyo. Nawika nitong si Yano sa kanyang sarili na ang tinutukoy ay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Napabaling siya ng tingin sa kanyang unan kung saan nasa ilalim nito ang pinakaiingatan niyang punyal, at naiisip niya
na nasa tamang pagkakataon na rin siya para makibahagi sa paglaban sa dilim. Kaya naman agad niyang kinuha ang kanyang punyal at tinitigan niya ito ng maigi. Napakalinis nito at kumikinang pa ang gitnang bahagi nito kung saan nakalagay ang isang mutya. Nang biglang pumasok sa kwarto niya ang kanyang ate Lena. "Kung handa ka na, bukas magkasanay na tayo." Tugon nito na kanina pa pala nakatitig sa kanya. Alam ni Lena na handang-handa na itong si Yano. Kaya naman sa tingin niya ay iyon na ang tamang oras para pasukin ang pagiging Tilimadon. Sa muli namang pagsapit ng gabi ay muli na namang mababalot ng sindak ang ilang bahagi ng buhol. Sa mga sandaling iyon ay nagkamalay na itong si Tonyo. Sa marahan niyang pagdilat ay agad siyang nakiramdam sa paligid at marahan din siyang umupo sa kinahihigaan. "Gising ka na pala." Isang boses ang bumungad sa kanya. Si Mang Heber, ang asawa ni Aling Merly, ang tumulong sa kanya. "Panlibonan ka hindi ba?" tanong nitong si Mang Heber. "Alam na namin matagal na ikaw ang pumapas lang sa mga liblib. Nagpapasalamat kami sa'yo. Bihira ang katulad mo na handang isugal ang kanyang buhay." Pagpapatuloy nito. "Kailangan ko nang umalis." Tugon naman itong si Tonyo. "Hindi pa magaling ang sugat mo. Maraming dugo ang nawala sa'yo. Pwede ka namang dumito muna para magpagaling. Huwag ka mag-alala, mga daligdigang araw kami sa kabuuan ng baryo. Huwag mo muna pilitin." Muling wika nitong si Mang Heber. Maya-maya lang ito naman ang sulpot ng isa pang daligdigang araw, si Hiner. "Dumito ka muna, Tonyo. Hindi pa sapat ang lakas mo. Mapapahama ka lang kung pipilitin mo." Wika naman ito. Matagal na rin pala nilang kilala itong si Tonyo, bagaman hindi nila ito nakakadaupang palad. Kaya naman masaya sila na nasa kamay nila ito at inaalagaan. Matagal na itong nagliligtas ng kanilang lahi. "Mang Heber, narito na rin pala sa bowl sina Anton, at sa mga sandaling ito ay kasama niya si Nakulot at si Odette, at kasama pala sa mga napaslang kagabi ang pamilya ni Odette. Alam mo, Hiner, kahit si Anton ay hindi nila sasantuhin dahil lalabanan nila ang sino mang hahadlang sa kanila." Wika nitong si Mang Heber. Nagulat naman itong si Tonyo na nasa buhol pala itong si Anton. Kaya naman muli siyang bumangon para puntahan na sana ito. Hanggat maaari ay hindi niya ito kakayaang mapahamak sa kamay ng mga liblib at iba pang mga masamang nilalang. Ganong kahalaga itong si Anton kay Tonyo. Pero agad namang dumugo ang kanyang sugat. Kaya naman pinigilan pa rin siya nitong si Mang Heber at muli na lamang siyang pinahiga. "Tonyo, pagalingin mo muna ang mga sugat mo. Hindi mo pa kakayanin." Muling wika nito. Kaya naman nanatili na lamang siya sa kanyang pagkakahiga. Ang hindi nila alam, sa pagkagat ng dilim ay unti-unti nang dumadami ang mga liblib sa paligid ng kanilang baryo. At agad iyon naramdaman nitong si Tonyo. Kaya naman muli na naman itong napatayo. Narito sila. Wika nito sa kanyang sarili. Alam niyang siya ang hinahanap ng mga liblib sa lugar na iyon, at tiyak na madadamay ang mga daligdigang araw kung hindi siya aalis. Pero huli na, dahil iyon na rin ang sulpot ng mga liblib. Agad namang nagpalit ng anyo itong si Tonyo bilang isang panlibonan at agad nakipagsabayan sa pag-atake sa mga liblib. Dito na rin sumulpot ang mga daligdigang araw sa lugar, kabilang itong si Mang Heber at si Hiner para tumulong. Sa kabila ng sugatan at nanghihina ay nagagawa pa nitong si Tonyo na makasagot ng pag-atake. Pero hindi nagtagal ay napahandusay na rin siya dahil sa dami ng mga liblib. At kahit ang mga daligdigang araw ay hindi mapantayan ang lakas at bilis ng mga ito. Sa muling pagbangon nitong si Tonyo ay nakita niyang nakahandusay na
si Mang Hiber, at si Hiner naman ay pinagtutulungan naman ng mga liblib. Dahil dito ay nagpuyos ang kanyang kalooban. Hinanda niya ang kanyang sarili at muling nakipagsabayan ng pag-atake sa mga liblib. Naramdaman na lamang niya sa kanyang sarili na kahit duguan na siya, ay nagagawa niyang isa-isang pabagsakin ang mga liblib. Walang itinira itong si Tonyo kahit isa. Para sa kanya, wala dapat kahit katiting na awa ang ilalaan sa mga masamang daligdigan. Tumambad na lamang sa kanyang harapan ang pinaghalong katawan ng mga liblib at mga daligdigang araw. Samantala, sa gabi ring iyon, ay ang gabing hinihintay nitong sina Anton at Totep. Alam nilang aatake na sa baryong kinalalagyan nila sa ubuhan ang mga liblib na ilang araw na nilang pinaghahanap. Ito ang mga liblib na pinamumunuan nitong si Jeronimo. Nakapaikot naman na sa mga sandaling iyon sa bawat sulok ng baryo ang mga tilimadon at ang ilang mga daligdigang araw. At iyon naman ang dahan-dahang paglapit ng mga liblib sa kanilang kinalalagyan. Yan, muli maraming salamat sa mga nagtiyagang makinig sa ikatlong bahagi ng Aswang Hunters Season 7. Ngayong naroon na sila Anton at Totep sa bayan ng Ubuhan, paano kaya nila maililigtas sa lagim ng mga liblib ang mga naninirahan sa lugar? At handa na ba talaga itong si Yano sa mga pwede niyang harapin sakaling maging ganap na siyang tilimadon? At anong kahihinatnan ng pakikipaglaban sa dalim ng panlibonang si Tonyo? Mapagwawagian niya ba ang lahat ng mga panganib? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters.